Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Padayon and all its meaning is a call to action. Words that will become part of our language to express our desire to embody our collective optimism. These are words that articulate the continuous, rapid, and inclusive development our government has initiated, and words that will propel each member of the Air Force towards our nation's progress. Mula sa likod ng makapal na ulap, ano'y nakatago at nakamasigla, handang sumalakay kung merong balakid, tagapagligtas ng sahing papawid. Magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Mahigit 7 dekada na kaming sumasagada sa ere hanggang ngayon na hindi pa rin nawawala ang gana namin na maglingkod. Basta para sa masa, walang alinlangan, anumang oras handang umarangkada. Para sa bayang minamahal ko at tinitingala, ipaglalaban ko hanggang sa huli watawat kong dala. Kahit nakapalit may buhay, ako ay magpupugay. Aminado naman na ang isang pa ako ay nakalibing na sa hukay. Pero di natatakot at walang aatrasan, bagkus ay tangan sa balikat namin nagpasan ang responsibilidad na panatilihing payapa ang bayang pinag-alayan ng buhay laban sa mga banyaga na gustong sumakop sa peras ng silanganan. Tahanan ng aking lahi na handa kong ipaglaban, ano man ang mangyari kahit pa may di sumang-ayon. Patuloy lang sa paglipad, hukbong himpapawid padayon. Sa likod ng makapal na ulap, ano'y nakatago at nakamasigla, handang sumalakay kung merong balakid, tagapagligtas ng sahing papawid. Magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Handa kang sagipin, handang magpaabot
Sanay nang marinig ang mga palitan ng bala. Hindi nadadaig at ang lahat ay kinakaya. Dahil wala sa bokabularyo namin mawala ng pag-asa. Hindi to para sa amin, kundi para sa'yo. Bawat lipad tinitiyak ang seguridad mo. Dahil sagot namin ang mahimbing mo na tulog. Naka-alerto, araw-gabi sa inyo'y nakatutok. Laging nakabantay, habang kami nasa himpapawid. Mga matay nagmamasid at nang walang makapaghasik ng gulo sa mga pulo ng bayan kung mahal. Kapayapaan lang naman ang aming inaasam. Ng kay tagal ilang dekada na naming hinahangad. Asahang mas titibay papakpak namin sa paglipad. Ano man ang mangyari kahit pa na may di sumang-ayon. Patuloy lang sa pag-angat, hukong himpapawid Sa palayon. likod ng makapal na ulap, ano'y nakatago at nakamasid lang. Handang sumalakay kung merong balakid. Tagapagligtas ng sa himpapawid. Magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Tanggap ko na baka hindi ko na makita ang mga mahal sa buhay, ngunit aking kinakaya. Nangako ako sa bayan, di ko pababayaan. Kahit may sugat pa, padayon lang. Mula sa likod ng makapal na ulap, ano'y nakatago at nakamasid lang. Handang sumalakay kung merong balakid. Tagapagligtas ng sa himpapawid. Magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Sa likod ng makapal na ulap, ano'y nakatago at nakamasid lang. Handang sumalakay kung merong balakid. Tagapagligtas ng sa himpapawid. Magputol man ang aking mga pakpak, ay handa kong gawin ang aking sinumpaan. Basta't para sa bayan ay iaalay ko ang buhay ko para sa Pilipinas. Padayon na kahit ano man ang mga suliranin. Basta sama-sama lang, walang hindi kayang gawin. Padayon lang kahit anumang pagsubok o bagyo. Kung 9 beses nadapa, 10 ulit natatayo. Padayon lang, kailan may di ba balaking sumuko. Mahal ko ang bayan ko, taos sa isip ko at puso. Padayon lang kahit anong hadlang pilit itatawid. Tungkuling ay atang sa balikat ng hukbong himpapawid. Bilang isang sundalo ay tatas ko ang noo. Anumang oras ako'y handang ipagtanggol at tulungan ka. Isang sundalong magtitiis para sa'yo, upang malaya mong gawin lahat ng pangarap mo't hangarin. Dudugtungan ko ang iyong pangarap. Sisikapin ko ika'y di na
Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang Dole sa AFP Radio. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang Dole sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang Dole sa AFP Radio. Isang magandang umaga po mga kasama sa paggawa at mga mamumuhunan. Ngayon po ay ika-12 ng Mayo, ikalawang Martes po ng ating buwan. At kami po ay muli ninyong makakasama sa panibagong episode ng Department of Labor and Employment, ang Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Carla Malabana. Ako naman po si Tim Laderas, hatid namin ang isa na naman pong oras na talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay dito sa ating bansa. Bumati muna tayo partner sa ating mga napakasipag na mga manggagawa at namumuhunan na nakakikinig sa atin ngayon. Good morning po sa mga nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel DWWD 1134 kHz. At syempre mapapanood nyo rin po kami via live stream. Punta lang po kayo sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio, DWWD official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kasama natin sa paggawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan. Good morning po sa ating mga taga-subaybay at syempre tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng mga importanteng balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleyo dito sa ating bansa. At sa mga partner sa mga tinututukan natin dito sa Dole ay yung pagsiguro na yung ating mga manggagawa, syempre pati na rin yung ating mga namumuhunan, alam nila at meron sila, naiintindihan nila ang iba't ibang labor standards, regulation at policies na ayon naman sa ating labor code. Kumbaga yun yung parang Bible natin pagdating sa labor. Diba? Yes, Labor tama po. Ang gusto nga natin, katulad ng nabanggit mo, lahat ng mga manggagawa, employers, kasama na rin syempre yung mga first-time job seekers at mga fresh graduates ay may pangunawa sa mga karapatan nila bilang mga manggagawa partner. Yes, at meron tayong programa na nakatuon para dyan. Kaya naman maya-maya makakasama natin yung ating no less than the Bureau of Labor Relations Director natin, Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa, para pag-usapan yung programa natin na nakatuon dyan sa Labor and Employment Education Services. Tama. At gusto nga natin lahat nga ng mga manggagawa, employers, kasama na rin yung mga first-time job seekers katulad ng nabanggit natin, ay may understanding kung ano nga ba yung nilalaman ng labor code, most especially partners. Pero bago tayo tumungo dyan, pakinggan muna natin ang ating mga good news na tampok yung mga nangyari ng selebrasyon natin ng Labor Day. Ayan. Good news muna tayo. Mas naging makabuluhan nga ang pagbubukas ng nagdaang Labor Day celebration. Alamin natin kung bakit mula sa ulat ni Margarita Garcian.
PBBM, pinangunahan ng selebrasyon ng Labor Day sa Jensen. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-124 na araw ng paggawa sa General Santos City kung saan inilunsad ang job fair para sa mga naghahanap ng trabaho. Sinabi ng Pangulo na halos 2 trilyong piso na pamumuhunan ang naaprubahan ng pamahalaan na inaasahang lilikha ng humigit kumulang 150,000 na trabaho sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng job fair upang mailapit ang oportunidad sa mga Pilipino. Mula Hulyo 2022 hanggang Pebrero 2026, mahigit 6,000 job fair na ang naisagawa kung saan higit 1.2 milyong aplikante ang natanggap sa trabaho at mahigit 200 ang agad na na-hire. Nitong Labor Day, mahigit 150,000 trabaho ang iniaalok sa iba't ibang job fair sa buong bansa. Naglatag din ng one-stop shop ang mga ahensya ng pamahalaan upang tulungan ang mga aplikante sa kanilang pre-employment requirements. Sa rin sa programang ipinaabot ng Department of Labor and Employment sa nakaraang selebrasyon ng Labor Day ay ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan. Alamin naman natin ang iba pang detalye hatid ni Denzel Johnson D. DOLE nagkaloob ng mahigit 270 milyong livelihood aid sa mahigit 11,000 benepisyaryo nitong Labor Day. Nagkaloob ang DOLE ng mahigit 270 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa mahigit 11,000 benepisyaryo sa buong bansa, kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day nitong nakaraang linggo. Ipinamahagi ang tulong sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP upang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan. Kabilang sa mga suportang ibinigay ang mga starter kit para sa sari-sari store, nego-cart, agrikultura, pangingisda at iba pang kabuhayan na angkop sa komunidad. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga individual ng tulong na maaaring umabot sa 50,000 piso habang mas mataas naman ang para sa mga grupo o organisasyon. Layunin ng programa na matulungan ng mga pamilya na makabangon at magkaroon ng mas matatag na kita lampas sa panandaliang ayuda. Ilan sa mga benepisyaryo ay nakapagtayo na ng tuloy-tuloy na kabuhayan na nagbibigay ng kita sa kanilang komunidad. Mas pinaigting na labor inspection sa sektor ng transportasyon, balitang hatid muli ni Denzel John Sandigan. DOLE, pinaigting ang inspeksyon sa transport sector. Pinaigting pa ng DOLE ang malawakang inspeksyon sa transport sector upang tiyakin ang pagsunod sa labor standards at kaligtasan ng mga manggagawa at pasahero. Ayon sa DOLE, walang kompromiso sa karapatan ng manggagawa at kaligtasan ng publiko, kaya mas pinalakas ang high-impact at high-visibility inspections sa buong bansa. Sa isinagawang inspeksyon, agad na naitama ang mga paglabag tulad ng kulang sa sahod, oras ng trabaho at kakulangan sa safety measures. Sinuri rin ang kondisyon ng mga sasakyan, kakayahan ng mga driver at kaligtasan sa mga terminal upang maiwasan ng aksidente. Isinagawa ang operasyon kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas maging maayos at mabilis ang pagpapatupad. Nagpatuloy rin ng DOLE sa pagbibigay ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa mga driver at operator upang mapalakas ang kaalaman sa karapatan at kaligtasan sa trabaho. Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng DOLE Calabarzon para sa pagpapatupad ng Tuloy Pasada program. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay John Lay Ordonez. DOLE at LTFRB lumagda ng kasunduan para sa tupad tuloy pasada sa Calabarzon. Lumagda ang DOLE Calabarzon at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ng kasunduan para sa pagpapatupad ng tupad tuloy pasada sa Calabarzon bilang bahagi ng Labor Day activities nito noong Mayo 1. Layunin ng programa na tulungan ng mga driver na apektado ng mataas na presyo ng langis sa pamamagitan ng pansamantalang trabaho at dagdag kita. Sa unang rollout, 845 benepisyaryo ang makatatanggap ng tulong na may kabuang pondo na mahigit 10 milyong piso.
Kasabay nito, ipinatupad din ang tupad para sa mga magsasaka at mangingisda kung saan mahigit 1,000 benepisyaryo ang binigyan ng trabaho sa rehabilitasyon ng irigasyon na may pondong 18 milyong piso. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng agarang tulong at mas matatag na kabuhayan sa mga manggagawa sa kabila ng pabago-bagong panahon at hamon. At yan po ang mga good news na hatid natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Labor Relations Director Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. Matapos po yan ang ilang mga paalala. Natin, 11:23 a.m. Mga katropa, Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Noong April 20, 2026, nagsagawa ang Department of Labor and Employment, katuwang ang TESDA, ng isang learning session para sa mga mag-aaral ng Technical and Vocational Education and Training o TVET tungkol sa right to freedom of association and collective bargaining. Inilunsad ito upang ihanda ang mga estudyante ng TESDA sa kanilang transition from education to employment. Kapag narinig nyo ang salitang union o pag-oorganisa ng mga manggagawa, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Nakita niyo naman ang halaga ng pag-uunyon, pero alam ko na ang nasa isip niyo, iba naman ang teorya sa nangyayari sa realidad.
Yung news. Nagbabalik po tayo sa ating programang Dole sa AFP Radio. Isa sa mga programang ipinapatupad ng Department of Labor and Employment upang masiguro na may kaalaman at pangunawa ang mga manggagawa at namumuhunan patungkol sa iba't ibang standards, regulations at policies sa Labor Code ay ang tinatawag nating Labor and Employment Education Services o LEES. At para magbigay ng detalye patungkol sa LEES o LEES ng Department of Labor and Employment, makakasama po natin ngayong araw walang iba kundi si DOLE Bureau of Labor Relations Director, Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. Director Herbie, magandang umaga po and welcome pong muli sa DOLE sa AFP Radio. Magandang umaga, team. Magandang umaga, Carla. At magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood ng inyong program. Umpisahan na po salamat at ako'y inimbitahan nyo. Thank you din po for accepting po yung aming invitation. Kahit alam namin, sir, very busy po kayo. Ayan, may question po ata, Sir Tim. Yes, partner. Umpisahan na natin, Director Herbie, yung ating topic which is yung tinatawag nating Labor and Employment Education Services. Ano po ba yung mahalagang papel nito para sa ating mga manggagawa at namumuhunan, Director? Mahalaga ito at ito ay isang flagship program ng Bureau of Labor Relations. No? Under the law, we are mandated to conduct labor education, not only for workers but also to employers. At sa panahon ngayon, ay pinalawakan pa namin na para lahat ng mga pwedeng magbenepisyo sa kaalaman tungkol sa batas, tungkol sa pag-uunyon, sweldo, benepisyo, etc. ay sinaman na rin namin ng mga estudyante, sinaman na rin namin ng mga informal sector para lahat ay magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa kanilang karapatan bilang manggagawa o kanilang karapatan bilang mga employer o negosyante at ano-ano ang mga benepisyo na nakasaad sa batas at kung paano ito ma-i-enjoy. So, yan ang Labor Education, Employee and Employment Education Services namin. Ito ay aming ginagawa sa tulong na aming mga regional offices at ito ay aming kinukonduct either upon request or when there is a need at kung ano-ano pang mga pangailangan na dapat matunan, ito ay nilalapatan namin ng tamang training o tamang activity no, para may matutunan na relevant ang mga empleyado natin at pati na rin ang mga namumuhunan. Director, nabanggit niyo po kanina meron pong mga impormasyon tungkol sa pag-uunyon, mga benepisyo. Ano-ano pa po ba yung mga uri ng kaalaman o training ang ibinibigay po ng DOLE sa pamamagitan po ng Bureau of Labor Relations sa ilalim po nitong ating LEES o LEES na serbisyo po, Director? Actually, we cover any topic that has to do with employment. Siyempre yung karapatan ng mga manggagawa, yan ay laging nangunguna. No? Dahil importante na ang mga manggagawa natin ay malalim ang kaalaman sa kanilang karapatan kasi hindi naman nila ito may enjoy o mapoproteksyonan kung hindi nila alam to. No? So, isa sa mga karapatan nila ay yung tinatawag na freedom of association o yung karapatan na sumali o magtayo ng union para sila ay makapag-bargain collectively with their employers. So ito ay isa sa mga bagay na tinuturo namin sa mga pumapasok sa labor force at tinuturo namin to sa mga nag-uumpisa pa lang mag-union o kaya ay kakabuo pa lang ng organisasyon. Siyempre yung kung paano nila mananavigate yung mga proseso para marating nila yung collective bargaining process with their employer, yan ay aming tinuturo din. Aside from that, tinuturo rin namin yung mga terms and conditions of employment na nasasaad sa batas. Diba? Yung minimum wage, no? Kanina nga, pinapag-umpasan ng programa, napansin ko mayroong comment doon na humihingi ng sagot tungkol sa minimum wage pag ikaw ay part-time employee. Yan ay isang paksa na tinuturo din namin. Yan lang naman ay kukunin mo yung hourly rate mo by dividing the minimum wage, the number of hours you work, which basically is 8 hours kung full time. And then kung
4 hours ka lang nagtatrabaho dahil part-time ka lang, multiply mo lang yung hourly rate mo by the number of hours that you work. And then you get the minimum wage for your part-time employment. So yan po ay tinuturo namin, no? Tinuturo namin paano mga benepisyo pwedeng makuha sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kung saan nagbibigay tayo ng contributions katulad ng sa SSS, Pag-ibig, at iba-ibang programa rin ng Department of Labor na po pwedeng magamit ng mga empleyado katulad ng mga benepisyo makukuha sa Employees Compensation Commission. Dahil pag hindi ito alam ng mga tao, at maraming hindi nakakaalam nito, no? Hindi nila may enjoy itong mga benepisyo ko. So kailangan namin ituro. Sa mga establishments naman, pag napansin namin na ang isang establishment parang hindi nakakapag-comply ng maayos, no? Either hindi nila alam yung dapat nilang sundan na regulasyon, ito rin ay pwede namin bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng labor education tungkol sa mga bagay-bagay na pwede nilang gawin para makapag-comply naman sila sa mga labor standards. Karamihan naman, hindi naman sa dahil ayaw nilang sundin yung mga compliance standards, medyo hindi lang nila alam, kaya medyo merong namimiss, no? And so kailangan lang natin matugunan yung pagkukulang sa kaalaman na yun. Kaya yun ay nagiging paksa rin ng labor education. So kahit anong topic that would help our employers and our employees can be the subject of our labor education programs. So anything under na paggawa at empleyo. Na may kinalaman sa paggawa at empleyo, naku-cover natin. At syempre, napaka-importante dyan malaman po, no, Director, lalo na nung ating mga first-time job seekers. Kanina po, dun sa ating commercial, kasama na rin po yung ating mga technical and vocational students po, no, ng mga trainees ng TESDA. Kasi gusto natin smooth yung kanilang maging transition from being trainees to being actual workers. Maganda rin yung pinakita namin na film clip, yan ay isang simulated training, no? In preparation for the implementation of the labor education law. Na recently, we just signed the implementing rules and regulations with CHED and TESDA. So ito ay panibagong dimension na naman sa labor education. Labas na to sa labor and employment education services. Ito naman ay ang pagsama ng labor education sa curriculum ng ating mga eskwelahan, no? Whether higher education institutions to vocational institutions. So hindi na lang po siya, Director, no, parang training. Ano na po talaga siya? Kasama na siya sa mga... Kasama na siya, oo. The IRR, students are supposed to go through 12 units of labor education pag HEI at 8 units at least, no, pag mga vocational institutes, no. At yan ay mahalaga dahil kayo siguro nung graduate kayo sa paaralan, wala kayong kaalaman tungkol sa inyong mga karapatan bilang manggagawa. Kaya kanya-kanyang bias kayong, kung ano man ang bias na na-form nung kayo estudyante. Pagdating nyo sa workplace, pag nabanggit sa inyo, yung bias na yun ang mangingibabaw at hindi yung talagang kaalaman. Kumukha ng yung pag-uunyon. Kung wala, ikaw ay nag-aaral sa isang eskwelahan na ang bias ninyo gawain ng komunista yung pag-uunyon. Yung bias na yan dadali mo hanggang sa workplace, no? And mali yun, no? Mas magandang malaman mo na ang pag-uunyon ay isang paraan para mapabuti ang kalagayan ng mga empleyado, hindi para mag-push forward ng isang political ideology. So magandang matutunan yun habang maaga. Isang part nga ng aming Labor Employment Education Service, kami ay dinadalaw minsan ng mga eskwelahan dito. Recently lang, ang Batangas State University ay dumalaw sa amin para mag-undergo ng maigsing training tungkol sa mga paksa na mahalaga para sa mga empleyado. At ito ay ginagawa nila taon-taon, dinadala nila dito sa amin yung kanilang mga HR students. No? And maganda yun dahil punta nila sa labor force at maging sila mga HR professionals, may kaalaman na sila agad. No? Na tamang kaalaman, hindi kaalaman na bunga lang mula sa ating mga unconscious at conscious bias. Ngunit tamang kaalaman na nakasaad sa batas at nakasaad din sa mga international conventions na kung ito yung mga paksang kino-cover.
Follow up lang partner na kay Director Herbie, since nabanggit niyo po yung yung naging pirmahan po ng IRR para sa Labor Education Act. Kailan po natin nakikita maro-roll out po yung integration ng labor education sa curriculum po sa kolehiyo, Director? Okay. Yan ay napirmahan noong April 30. So by law, it has to be published sa official gazette for 15 days before it becomes in full force and effect. So if we count it, mga May 15 siguro, kung napapublish na ng May 1, then around May 15, May 16, it should already come into full force and effect. Pero siyempre, we have to follow the school calendars. So I would think that by the next school year, mai-implement na yan. So ibig sabihin po nito, Director at partner, mas marami ng mga educational institutions yung magkakaroon ng labor ed subjects para sa kanilang mga... Ang coverage yan ay lahat ng HEIs, lahat ng higher education institutions at lahat ng vocational institutions will already teach labor education. Director Herbie, para po sa mga listeners and viewers natin, tanging mga manggagawa at namumuhunan lamang po ba yung maaaring mag-avail netong Labor and Employment Education Services? At ito rin po ba ay libre nilang ma-avail sa Bureau of Labor Relations, Director? Oo, libre yan. Kami ang gumagastos para dyan. So, kung kayo ay hindi kayo miyembro ng union o hindi kayo hindi kayo employer, kailangan nyo lang sumulat siguro o mag-request sa aming regional offices kung nasaan kayo at kung ano ang programang gusto nyong makita, ano ang gusto nyong matutunan. Ayan ay gagawa namin ng module o training module kung hindi man siya available, pero kung available na siya, then we will just discuss with you where we can hold the program and how many hours you need to spend to be able to undertake the training program. Ayun. Actually, yung partner, yung next kong tanong kay Director Herbie, kung paano ba makakapag-request yung mga nagnanais. So, kaya susulat lang kayo sa ating Bureau of Labor Relations. Siguro later, ipapakita natin yung kanilang website and yung email, ayan, para doon po kayo magsasend ng inyong parang intent, di ba? Intent to undergo yung ating labor education na service. Ayan. So, ayan. Director Herbie, ito po bang list natin dun sa mga na-implement na po ba natin? Nagkaroon na po ba tayo sa mga paaralan or meron bang instance na meron na po tayo sa mga medyo remote na areas? Ayan. And if meron po bang online? Ayan. So, mga tanong ito. Ayan. Uunahin ko na muna yung online. Right now, kami ay nagsusumikap na magkaroon ng online platform. Ito ang tinatawag namin Dole e-Campus. We are looking to have that up and ready within this year. And so, pag meron na tayong Dole e-Campus, yung mga modules na available na dun sa platform na yan at pwedeng ma-access ng mga interesadong matuto. So we don't need to make a request, we don't need to organize, we don't need to look for a venue. Diba? Right there and then, pwede nyo agad matingnan ng mga training modules on particular topics that you want to learn on. So yan ang aming yung susunod mo tanong, kung kami ba ay umaabot sa mga liblib na po, sabi ko nga, ang Labor and Employment Education Services namin ay ini-implement namin through our regional offices. At ang mga regional offices namin ay meron din mga provincial at saka municipal branches. And from there, we are able to conduct itong mga labor and employment educational services namin sa mga pinakaliblog na po. In fact, meron nga kaming community-based approach. So meaning to say, sa mga barangay level, we can also conduct itong mga labor education programs namin. Ayun. So at least marami pa po tayong questions kay Director Herbie. Pero sir, mag-break lang po tayo ng saglit para sa ilang mga paalala and then we will get back dun sa ating usapan about sa labor education
services po natin. Magbabalik po ang Dole sa AFP Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. We train as one. Recording in progress. Unstoppable. Adaptable. Ever vigilant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Muli pong nagbabalik ang programang Dole sa AFP Radio at kasama pa rin po natin si Bureau of Labor Relations Director Attorney Arturo Alfonso Herbosa. Director Herbie, mabalik po tayo dito sa Labor and Employment Education Services. Kapag nasa workplace na po, paano naman po nakakatulong itong lease sa pag-iwas sa sigalot o alitan sa pagitan ng manggagawa at ng kumpanya, Director? Magandang katanungan yan. Kasi marami ang sinasabi, pagka daw mo tinuruan ng tungkol sa batas, no? O pamamaraan para mapunyag ng mga empleyado, lalong bumukulod. Hindi ako nag-a-agree dyan. In fact, the more you are knowledgeable about your rights, the more you know how to exercise this properly and soberly. Pagka kasi, sabi nga nila, di ba, little knowledge is dangerous. Di ba? Kasi nga kung hindi naman buo yung kaalaman, marami kang konklusyon na lalagay sa isip mo, isipin mo lahat may mali siyang nangyayari at ikaw ay magiging galit. Katulad ng pag hindi mo masyado naiintindihan ng proseso ng collective bargaining at kayo ay nagbigay ng proposal o collective bargaining at ang management ay nagbigay ng proposal na mas mababa sa inyong hinihingi, kung hindi ka
may malalim na kaalaman ng proseso ng collective bargaining, iisipin mo ay kayo binabastos, no? At kayo ay parang hindi binibigyan ng tamang pansin. No? Pero ang collective bargaining, dahil nga ang may salitang bargaining siya, tawaran talaga yan. Di ba? So magtatawaran kayo, di ba? Kuwari ikaw bumibili sa ukay-ukay, for example, di ba? Kaya ang normally, pag tinawaran mo, kalahati agad ang hindi natanggal mo, di ba? Pero hindi ka naman seryosong kalahati lang ibabayad mo. Iintayin mo na counter off. Ganyan din naman ang collective bargaining process, no? Siyempre, hihingi ka ng malaki, kami bibigay naman ng mababa. At hindi yun paraan para ikaw ay magdamdam. Ngunit, paintindihan mo na ito na ang umpisa ng inyong proseso ng negosasyon. Diba? So pag hindi mo alam yun, ang tendency mo, ikaw ay magiging uncooperative or non-collaborative dahil nagdamdam ka na agad. So yan, isang magandang ehemplo na pagkulang yung yung kaalaman, may tendency pumasok agad ang emosyon at may tendency na hindi maging maayos ang usapan. Alam mo, maganda yung actually partner yung ating episode ngayon with Director Herbie kasi para na rin nagkakaroon ng labor and employment education training yung mga nakikinig sa atin dahil sa mga nagiging halimbawa ni Director Herbie. And very important nga yung mga usapin na yan patungkol sa pag-uunion, collective bargaining. Kanina nasabi ni Director Herbie, right pala siya, no? Isa sa gusto natin na i-point out, i-highlight sa ating mga manggagawa, especially doon sa ating mga first-time job seekers. Itong pag-uunion, right siya. Kasama siya sa mga labor rights na dapat exercise ng ating mga manggagawa. So, marami talagang natututunan dito pa lang sa episode na to eh. So, we're very thankful na nakasama natin today si Director Herbie. Oo, tsaka pulutin ko lang din yung kaninang nabanggit ni Director Herbie na itong list, ina-address niya yung information gap na meron sa ating mga estudyante, lalo na sa college, kasi wala pa namang idea kung ano yung papasukin nilang pagpasok nila sa work. Para naiiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Director Herbie, ilang taon na po bang ipinapatupad itong Labor and Employment Education Services at gaano na rin po ba karami yung mga natulungan nating mga manggagawa at namumuhunan sa pamamagitan nitong lease? Ang mandando na yan, nabigay sa hindi pa nga Department of Labor, no? Pa siya, Court of Industrial Relations yata. Mga 1953, kasama na sa ang labor education. Kasi mahalaga talaga ang labor education. And over the years, we have been implementing it. And we have been trying to make it more sophisticated to apply to the times. No? Katulad itong mga nakaraang 2 taon, nagsagawa kami ng training on paralegal para sa mga labor organizers and labor leaders dahil napansin namin na mayroong kakulangan sa kaalaman ang mga labor leaders natin kung ano mga batas na pwede nang gamitin para maproteksyonan nila mga sarili nila. Kung merong mga threats sa kanila. No? Ano ang mga pwede nilang batas na pag-aralan pag ito ay ginagamit laban sa kanila. Katulad ng mga illegal search and seizures, di ba? Or panggugulo habang sila ay nag-meeting at kung paano nila pwedeng ma-addressan ito. No? So naggawa kami ng 5 training program yan over 2 years. No? From 2024 to 2025 at up to this day we get very good testimonials from those who participated in that session because it really pinataas talaga yung antas ng level ng kanilang kaalaman bilang labor. Over time, tinitingnan ko yung datos namin parang noong 2024 nakagawa kami ng mga 8,000, kulang-kulang 8,000. And then sobra sa 8,000 ng mga seminars all over the Philippines. At itong 2025 naman, mga sandali para exact ating numero, itong 2025 ay mga ganun din, mga 8,468 seminars ang amin na-conduct, covering about 1.2 million participants. No? So, maano siya,
Very malawak malawak. yung Itong 2026, no, mula as of this date, we've already conducted 2,000. As I've said, this is done to our regional offices, no, and their provincial and city conduits. So madalas yan. Tapos minsan, ang nangyayari niya, may isang programa kami na iba naman ang pakita. Inaangkas na namin yan para yung kaalaman kumakalat. Ganyan yung tinatawag na convergence programs. So kunwari, merong activity ang Bureau of Working Conditions, no, para lumawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga health and safety standards na dapat sinusunod namin. Minsan sinasama na nila kami para kami rin ay mag-conduct dun sa araw na kinukonduct na rin para makapag-engage din kami ng aming labor education. Ang ano nga talaga is mahalaga talaga ang labor education kasi bawat opportunity na pwede namin maisingit ito, sinisingit namin. Katulad ng programa nyo nga, sinabi nyo kanina, kung maaaring may mapulot ang mga tao tungkol sa labor education, gamitin natin lahat ng oportunidad na may. Ayan. So at this point po, Director Herbie, gusto lang po natin na mahingi ang inyong mensahe para sa ating mga manggagawa at pati na rin po sa ating mga namumuhunan na nagnanais na maka-avail po nitong iba't ibang magagandang serbisyo po ng Bureau of Labor Relations. Kasama na nga po dyan yung ating Labor and Employment Education Services. Go ahead po, Director. Maraming salamat. No? Siguro ang aking mensahe ay ipupukol ko hindi lang sa mga manggagawa, hindi lang sa mga organized, pati sa mga unorganized, at ipupukol ko sa mga employers. No? And through their employers, also to the HR professionals. No? Na ang obligasyon para maging malawak ang kaalaman sa mga bagay-bagay ukol sa mga karapatan ng manggagawa, prerogatives ng management, at ano ang mga rights, duties, and obligations of everyone in the workplace, mahalaga. No? Hindi natin pwedeng ipagsaalang-alang yan at umasa lamang sa kung ano-ano yung mga bits and pieces na napupulot natin kung saan-saan. No? Ngunit ito ay dapat nating malaman ng mabuti. Kami naman ay nandito para magbigay ng kaalaman tungkol dyan. Lumapit lang po kayo sa amin, mag-email kayo sa amin, o kausapin niyo yung mga organisasyon na kung saan kayo nakalahok upang itong mga organisasyon na ito ay lumapit sa amin para magawa natin ng paraan na kami makapagawa ng programa para kayo ay maging malalim ang kaalaman sa mga karapatan ng manggagawa at mga prerogatives ng management. No? Nananawagan ako sa mga HR professionals. Ako bilang dating HR professional ay nakita ko ang halaga ng kaalaman tungkol sa pag-uunyon, collective bargaining, due process, at minsan nakakalimutan to. No? And sometimes we just tend to follow instructions at dun minsan nagkakaroon ng problema. Dahil when you follow instructions blindly, ay nakakalimutan mo yung mga ibang requirements ng saligong batas, ng batas, at pati na rin ng mga international conventions. No? So mahalaga yan. No? So kailangan matuto ang mga HR professionals natin na malawak ang kanilang maging understanding. Bari pag may lumapit sa kanilang mga empleyado na nagsabi ng kanilang planong mag-union, diba kung hindi ka malalim ang kaalaman, ikakabahan ka. Isipin mo na ako, aagawin na nila ang kinikita ng kumpanya at magiging salbahin na yung mga yan dahil yun ang natutunan mo, yan napanood mo sa sine, yan ang nakwento sa inyo mga ibang ano mo. Hindi ganun yun. Dahil kung ikaw naman ay mag-union, hindi rin na maiisip, ngayon may union na kami, ululuhod sa amin ang mga employer namin. Hindi rin naman ganun yan. Dahil meron din kaibat na obligasyon na kung kayo ay mag-union at kayo mag-collective bargaining, meron din dapat kayo ambag sa productivity. Dahil ang sweldong hihingin nyo para tumaas, manggagaling din naman sa kikitain ng kumpanya through you. No? So dapat maintindihan nyo yung mga relationships na ganun para maging maganda ang usapan at hindi lagi magmumula sa suspetsa at palagay na baka mayroong masamang plano. Hindi. Ang plano natin sa pagbigay ng edukasyon tungkol sa mga karapatan ng manggagawa at mga prerogatives ng management ay para malaman ng lahat ng tao ang kanilang rights at
obligations para maging maayos ang ating relationship at ma-attain natin ang tinatawag na industrial peace and harmony. So, hindi lang rights, pero meron ding mga obligasyon na kailangan na malaman yung ating mga manggagawa at syempre yung ating mga employers para mas maging produktibo po yung ating pagtatrabaho. Ayan. So, ang ating mga establishments. Ayan. So, at this point po, Director Herbie, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Napakarami po naming natutunan and for sure yung ating pong mga tagapakinig, ay marami din pong natutunan doon sa mga na-share nyo po sa amin today. Huwag po kayong magsasawang mag-guest po dito sa ating programa, Director Herbie, para ma-feature pa po natin yung iba't iba pa pong programa ng Bureau of Labor Relations. Maraming salamat din at definitely I will always make myself available for opportunities like this. Thank you, salamat. Director Herbie, and stay safe po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si DOLE Bureau of Labor Relations Director, Attorney Arturo Alfonso J. Herbosa. At para po sa mga concerns na may kinalaman po sa ating Bureau of Labor Relations, maaari nyo pong puntahan ang kanilang website, blr.dole.gov.ph, kung saan nyo rin po matatagpuan ang kanilang mga contact numbers, pati na rin po ang kanilang email. Oo, ayan. So naka-flash niyo sa screen. Yan, naka-flash sa ating screen. I-check nyo po yan. Sa kabila. So, i-check nyo po yan. Diyan po kayo mag-email na kung kinakailangan po ng inyong company or institution ng Labor and Employment Education Service. Ayan, diyan po kayo magsisend ng inyong request. At tutulungan po tayo ng staff from BLR kung ano po ang tamang programa, module, or at time and oras para yan. Bibigyan po kayo ng assistance na ating mga staff dyan sa BLR. At para sa inyong mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din po kayong mag-send ng email sa aming hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang po ang aming official and verified Facebook page, Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin po mga kamagagawa ang aming Facebook page, Department of Labor and Employment. Ayan, DOLE. Mag-follow na rin po sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts. At naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type nyo lang po at dolegov_th. Kami rin po ay nasa Viber. Hanapin nyo lang po ang aming Viber Community Channel, #Servisyong-DOLE. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan. Sa susunod na episode, abangan kung anong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito sa programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio at syempre sa staff ng Bureau of Labor Relations, ako pong muli si Team Laderas. At ako naman po si Carla Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Programang maaasahan, balita at impormasyong makabuluhan para sa Pilipinong manggagawa at namumuhunan. Ito ang DOLE sa AFP Radio. Recording stopped. Usapang trabaho, oportunidad, karapatan at proteksyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang DOLE sa AFP Radio. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sama-sama natin talakayin ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ito ang
Dole sa AFP Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.